Narito nga po ang News TV Quick Response Team sa Camp Aguinaldo, dito po mismo sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines para makibalita tayo kaugnay pa rin ng nangyayaring sitwasyon dyan sa Zamboanga City kung saan may gita 500 membro ng Moro National Liberation Front ang lumusob po dyan at sinasabing may hostages na hindi bababa sa 20 katao at ito'y ayon sa mga report, partikular na rin po sa PNP ay ginagamit po nilang human shield nang sa gayon ay hindi basta-basta mapasok ng mga otoridad ang kanilang pinagkukutaan sa ngayon. 4 na barangay po apektado sa ngayon at ito nga pong sitwasyong ito ay nagsimula pa kaninang umaga. Umaga pa lamang nang pumasok yung mga miyembro ng MNLF sa lugar niyan mula sa isang coastal barangay ay nagkabakbakan na po mga tawa ng PNP at Navy na naging dahilan para masawi po ang isang pulis, isang sundalo at 4 na sibilyan. At sa puntong ito, makasama po natin si Brigadier General Domingo Tutaan Jr., tagapagsalita po mismo ng AFP. Magandang hapon po, General. Ay, good afternoon, Jiggy. Yes. Opo, at sa ngayon po, kumusta na po ang sitwasyon doon sa Zamboanga? Well, as of now, the standoff continues. Tuloy-tuloy yon with the local government unit under Mayor Beng Climaco Salazar at the forefront of this through the Crisis Management Committee. Aside from that, our forces in the area are continuously undertaking several efforts so that there will be no spillovers of this incident, to include to prevent any escalation of the violence within Santa Catalina and Santa Barbara area to in Zamboanga City and in the neighboring provinces in the Zamboanga Peninsula. Opo. Sa ngayon po ba yung mga reports na kalap natin na nasa 500, nadagdagan pa po ba ito? Nagkaroon pa po bang reinforcement sa panig po ng MNLF? Actually, our reports right now, they started something like about 200 to 300. Now, in our coordination with our unit on the ground, Task Force Zamboanga, and with our coordination with the Philippine National Police, it's something like about 180 armed men ng Misuari Breakaway Group ang naandun sa area. Opo, at gaano kalalakas po yung armas na dala nila base sa reports? Well, they have long rifles and high-powered rifles, but there are numerous and we just don't have really the exact calibers of this, but they have high-powered firearms. And that is the reason why the situation, kinuntain natin sa area na yon. Alam mo, bawal yung armadong grupo na to go around bringing along their firearms. Mm-hmm. At initially, ano po yung dahilan bakit po sila lumusob dito sa Zamboanga? Well, our reports stated that they wanted to go to Zamboanga City, mainly to raise the flag, their flag, at the Zamboanga City Hall. That cannot be. We're one country. We cannot allow the raising of another flag aside from our own Philippine flag. Apo, kanina po kasi dito sa mga presko na naganap sa PNP, sa AFP, nabanggit po doon na kumbaga nakapaglakad itong mga grupong ito ng MNLF na armado at parang hindi agad napansin eh. So, ano pa masasabi? Well, it's not exactly nakapaglakad. They did not march to the area wearing their firearms. They suddenly gathered in the area as the reports that we have received, and they brought out their firearms and everything. But one thing for that is that we have been working into this information, and that is the reason why yung minention nyo kaninang incident sa Rihondo Beach along the sea area while the maritime patrol ng Philippine Navy, nangyari yung encounter with the armed group in that area. Opo. Yung pong hostages, kumusta pong sitwasyon, kumusta pong impormasyon na nakukuha niyo? Well, there are varying reports, Jiggy, on the matter. One is that there are 200 of them that are were referred to as stranded in the area, meaning to say they cannot move around freely. We believe that they are not really in armed control ng Misuari Breakaway Group. But nonetheless, they're held against their free will. So we're undertaking this, and the Crisis Management Committee is the one undertaking the talks with the armed men of the Misuari Breakaway Group. Opo, at panguling salita po, ano po ang gagawin pa ng AFP ngayong padilim na, lalo na hindi ba masyadong mas delikado pa po sitwasyon? Well, that is a consideration, of course, but the thing is we have to continuously make sure that the situation there is contained in that area in Santa Catalina. Mm-hmm. And that is why our troops have been deploying and redeploying forces to address the situation, and most especially is to have ample protection for our civilians on the ground. Mahirap yung magkaroon ng civilian casualties or any collateral damages involving lives and properties of the civilians. Maraming salamat po. Thank you very much. Si Brigadier General Domingo Tutaan Jr., tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, makausap po natin sa linya ng telepono si Attorney Manuel Fontanilla, tagapagsalita po ng Moro National Liberation Front. Magandang hapon po, Attorney Fontanilla. Magandang hapon po at assalamualaikum sa kay
General Tutaan. Apo. At sa ngayon ho ba ay kumusta po ang sitwasyon at mga tawan po ng MNLF na nasa lugar po? As of this time then, we of course maintain defensive posture kasi yan naman ang instruction ni Chairman Miswari. At we would just like to correct the statement of the General that it is not a breakaway group. It is a main group of the Chairman Miswari group. No, it's not a breakaway group. Opo. At yun nung dahilan, yung dahilan talaga nitong pagpunta nila dito, paglusob, itong nais nila o nais ng grupo na magtaas po ng bandila ng MNLF sa City Hall hindi mismo. Po ganun. Maling-mali po yun. These things had happened in Davao. The group of MNLF brought with them flags, and in fact they stayed at near the City Hall of Davao City. There were thousands of flags that were carried in the City Hall near the City Hall of Davao City. In General Santos City, sometimes in July 28th, we carried also flags near the City Hall, and there's nothing that happened on those incidents. Hindi po ganun ang mga interpretation. Wala pong itatanim na flag. We are just carrying our flag because we identified ourselves as MNLF. Yun lang po kasimple ang ganun na bagay. At sana po we have to really factor in the fact that the two groups, the Philippine government and the Moro National Liberation Front, have a peace agreement which its nature and consequences is in the nature of an international agreement. So mayroon pang may facilitator dyan, yung ating Indonesian Embassy representing the OIC on the peace process natin. So sana ngayon yung mga ganong problema nila, they should have not acted unilaterally, no? They should have not acted on their alleged peacekeeping functions because in the first place, it should have been caused through the Indonesian Embassy who is taking charge of the peace process, yung peace agreement namin. So ngayon ganun nga nangyayari. Kasi siya unilateral actions ng Philippine government, ganun po ang problema. Siguro nakalimutan na nila na may peace agreement. So kung sakaling may problema sila sa movement namin, they could have filed a complaint on the ceasefire committee, or they could have filed a complaint in the Indonesian Embassy which handles this peace process. So ganun sana ang aming nakikita. Pero ginawa naman namin sa dalawang syudad, wala namang nangyayari. Bakit dyan po sa Zamboanga ganun na po ang mga pangyayari? At saka po, dati-dati naman na may marong armadong movement sa MNLF. Noong 1996, 3,000 of armed MNLF went around Mindanao. Wala namang nagre-reklamo, wala namang nag-ano, at walang nangyayari. So siguro, maybe, the government has decided to set aside the peace agreement. Siguro, kaya nagkakaroon ng mga ganito na mga pangyayari. At Attorney Fontanilla, sa sitwasyon po ngayon, ano ho ba ang maaring dahilan para mapaatras o itong maibalik sa normal, ito pong sitwasyon dyan sa Zamboanga? Ano po ang magiging dahilan para umatras po yung puwersa po ng MNLF? Opo, maraming salamat. Madali lang po masyado yan kasamang JG, no? It's a very, very simple thing. The OPAP can just go to the Indonesian Embassy and, of course, bring this matter to that committee because it is the one in charge. So yun na lang yan. And maybe we also assert that the United Nations would have to intervene on this issue on the ground that this problem is imbued with international implication, particularly so that there is a peace agreement between the MNLF and of course the Philippine government. Opo, maraming salamat po, Attorney Fontanilla. Maraming salamat po. Naway mauwi po sa isang mapayapa resolusyon ng issue ito. God bless po sa ating lahat. Salamat po. Samantala, maigpit po seguridad maging sa makarating probinsya Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay matapos pong pagsalakay ng mga miyembro po ng MNLF sa ilang bahagi ng Zamboanga City. Narito po report ni Micaela Papa.
Ito ang sitwasyon sa barangay Santa Catalina sa Zamboanga City kaninang umaga. Isa ito sa mga barangay na sinalakay ng mga miyembro umano ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front ngayong araw. Nagsimula ang mga pag-atake bandang 1:00 ng madaling araw nang dumating ang isang grupo ng MNLF sa dalampasigan ng Barangay Mariki. Mula roon, pinasok ng mga armadong tauhan ang iba pang coastal na barangay. Ayon sa AFP, arestado na kagabi ang di bababa sa 32 miyembro ng MNLF, kabilang ang 5 miyembro ng grupo na kasali sa unang bugsong dumating sa Barangay Mariki. Alas 4 ng madaling araw nang makordon ng puwersa nila ang Rio Hondo at Santa Barbara. Bandang alas 6 ng umaga, nagka-standoff na naman sa Barangay Santa Catalina. Sa impormasyong kinumpirma ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco, hiniling ng grupo na itaas ang bandila ng MNLF sa City Hall. The position of Zamboanga City, we are part of the sovereign Republic of the Philippines, and as an extension of the national government, we will never allow any flag to be raised except for the Philippine flag of the Republic of the Philippines. Ayon sa lokal na gobyerno ng Zamboanga City, nasa 2,000 na ang residenteng inilikas. Mula kaninang tanghali, 20 bihag ang naitala nila sa Santa Catalina at 200 naman ang nasa Kasanyangan Village sa Mampang. 6 patay, kabilang ang isang pulis, isang taga-Navy at 4 na sibilyan. Sa tala naman ng PNP, 4 ang patay. Paglilinaw pa ng pulisya, ang mga bihag daw sa Barangay Santa Catalina hindi raw bihag kundi mga stranded. Wala pang malinaw na impormasyon kung ilan ang patay at sugatan sa hanay ng MNLF. Contain the situation, make sure that there are no spillovers and there are no further escalation of the violence to catch them converging. And the thing is, even if you're converging there without firearms, how can you stop that? And the thing is, we cannot violate rights of individuals. But suddenly that's gone. But the thing is, again, contain the situation, make sure that there are no spillovers and there are no further escalation of the violence in the area. Hindi pa malinaw kung sinong nag-utos ng pag-atake, pero hinihinalang miyembro sila ng paksyon ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Ayon kay Habib Mujahab Hashim, chairman ng Islamic Command Council na isa pang paksyon ng MNLF, hindi nila otorisado ang pag-atake. Mga grupo namin in the area, pinagpayuhan lang namin, huwag lumabas ng bahay at huwag sasali kasi hindi ito kasunduan ng dalawang grupo. Grupo lang ni Brother Nur Miswari. Ang pamunuan ng isa pang paksyon na MNLF Central Command, iginiit na suportado nila ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Para kina Hashim at Sarin, posibleng may kinalaman ang pag-atake sa pagdedeklara ni Miswari ng kasarinlan nitong Agosto. What they are doing is to catch world attention para pakinggan sila ng mundo, pakinggan ng gobyerno tungkol sa hinanakit nila. Sinisika pa rin kunin ng GMA News ang panig ni Miswari pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Micaela Papa, GMA News. At humingi naman po tayo ng update kaugnay pa rin ng sitwasyon dyan sa Zamboanga City. Makausap po natin sa linya ng telepono ang GMA News stringer natin na si JV Francisco. JV? Yes, Jiggy, magandang hapon sa inyo dyan. Actually ngayon dito sa Zamboanga City, ongoing pa rin yung closed door conference ni Secretary Mar Rojas at ni Secretary Volter Gasmin sa Western Mindanao Command. Kasama rin yung aming local government officials headed by Mayor Isabel Climaco ngayon nasa West Mincom. And mamaya at 6:30 in the evening, inaasahan namin yung press briefing dito sa City Hall kung ano na yung mga latest na ginagawa ng aming otoridad dito tungkol naman sa grupo ng MNLF na kung saan hanggang ngayon, Jiggy, nasa Barangay Santa Catalina pa rin sila at ilan sa kanila nasa Kasanyangan, Barangay Mampang na hino-hostage pa rin po yung more or less 220 na mga civilian doon sa lugar ngayon. Jiggy? JV, meron bang impormasyon mismo na nakakalabas mula dito sa mga hostages kung kumusta ang sitwasyon nila, kung nakatali ba o nasa isang sulok lang sila ng isang bahay? Meron bang mga ganun impormasyon? Kausap ko kanina lang si Kagawad Boy Arabi ng Barangay Santa Catalina. Ayon sa kanya, nakatali ang ilang mga residente ng hostage
na residente doon sa Barangay Santa Catalina. Pero kung meron sa kanilang may mga request, for example, may mga gamot, pagkain or tubig, tinatanggal man daw yung tali ang mismong mga miyembro ng MNLF para at least mabigyan lang yung request ng ilang mga hinostage nila dyan sa Barangay Santa Catalina, katulad din doon sa may Barangay Kasanyangan, Jiggy. Oo. At yung mga evacuees, kumusta naman sa mga sandaling ito? Yung mga reports na nakakabot dito sa amin, nasa mga parang grandstand o di kayo parang mga harapan ng o mga basketball court? Ganun ba sitwasyon nila dyan? Ang mga evacuees ngayon, increasing siya, Jiggy. Nasa 600 families na siya ngayon nandito sa Joaquin F. Enriquez Grandstand. Ayon sa local government, mas gusto nila dito sa grandstand dahil malawak ang lugar, pati na rin mas madali daw sa pagbigay ng mga relief foods o relief assistance o immediate food assistance ng local government dito sa kanila. Alam mo, Jiggy, dito sa amin ngayon, mga cost-oriented groups, yung mga negosyante dito, tulong-tulong, namimigay ng mga pagkain, mga tubig at mga tinapay din sa mga evacuees namin dito sa Zamboanga City, pati na rin doon sa Barangay Tetuan na kung saan more or less may mga 300 na mga evacuees ngayon nasa Tetuan Elementary School. Habang dahil nga alam mo, ang Zamboanga City Medical Center dito, Jiggy, malapit lang talaga, more or less mga 5 to 10 meters away from the abduction site, from the hostage site. So, ang ginawa nila, may ilang mga pasyente tinransfer nila dito sa gymnasium ng Western Mindanao State University na kung saan ginawang temporaryong hospital ang aming Zamboanga City Health Office dito. Katulong na rin ang lahat ng mga hospital, pribado man at publiko dito sa Zamboanga City ngayon, Jiggy. At JV, panguling katanungan, kumusta naman yung mga negosyo dyan, yung mga kabuhayan, mga tindahan? Sa ngayon talaga, sinarado nila lahat? Alam mo, Jiggy, mistulang Go City kami dito ngayon. Lahat ng mga business establishment sa city proper, serado siya. Kahit mga gasoline station at kahit yung mga maliliit na internet shop, serado talaga. Ang makikita mo lang dito sa city proper, yung aming mga kapulisan at kasundaluhan dito ngayon, nagsasagawa sila ng mga roving patrols at inspection. Gamit na rin po ng K9 units ng ating PNP at Philippine Army Bomb Squad. Sa ngayon, dito sa vicinity ng City Hall, may mga additional troops deployment galing naman to sa Western Mindanao Command na kung saan 2 tropa ng Philippine Marines ang dineploy nila dito sa city proper, lalong-lalo na dito sa vicinity ng City Hall. Kasi alam mo, Jiggy, ito talaga yung target ng mga grupo ng MNLF na pupunta dito sa vicinity ng City Hall at itaas ang kanilang bandila dito, Jiggy. Maraming salamat, JV Francisco, at makikibalita ulit kami dyan. Mag-ingat kayo dyan. Samantala, gaya po ng nabanggit ni JV, ay nasa Zamboanga nga po sina Interior Secretary Marroas, Defense Secretary Volter Gasmin at AFP Chief of Staff Lieutenant General Emmanuel Bautista sa utos na rin po ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ito po ay para masigurong naipatutupad ang mga direktiba ng Pangulo. Bukod sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga sibilyan, may mga operational directives din ng Pangulo kaugnay ng standoff na hindi binunyag ni Lacerda. Kanina tanghali nagpulong ang security cluster kasama ang Pangulo at na-brief na sila sa sitwasyon sa Zamboanga. Patuloy rin ang pakipag-usap ng Pangulo sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Pakiusap ng pamahalaan sa mga taga-Zamboanga, maging alerto at makipag-ugnayan sa mga otoridad para na rin sa kanilang kaligtasan.